Nobyembre 29, 2003, isang di kapani-paniwalang ulat ang dumating sa veteranong investigador na si SPO4 Jose Manolo Reyes. Isang magnanakaw na pumasok sa isang distillery ng Lambano para magnakaw ng alak ang nakadiskubre ng bangkay ng isang babae sa loob ng tapayan. Agad na bumalik ang alaala ni Manolo sa isang kaso ng pagkawala 10 taon na ang nakalilipas, isang kasong isinara ng may pag-aalinlangan. Tag-araw ngang 1993, nawala ang isang asawa ngunit 11 araw pa ang pinalipas ngang Mr. Bago ito iulat. Naging malamig pa ang pakikitong pampantinan, sinasabing bakit pa hahanapin ang babaeng lumayas at sumama sa kalaguyo. Bagamat may hinalan nun, walang matibay na ebidensya kaya't nabitawan ang kaso. Ngayon pagkatapos 10 taon bumalik ito kasabayeng amoy nga na panis na alak. Ang nakagigimbal na katotohanang inihayang nga, autopsiya ay ang posibilidad na buhay pa ang biktima nung siya iinilagay sa loob ngang tapayan. Ano kaya ang huling narinig ng babaeng dahan-dahang naglaho sa kadiliman, isang karumal-dumal na krimeng naganap sa ilalim ng isang bubong? Ngayon pakinggan natin ang tining ng isang kaluluwang puno ng hinakpis na lumitaw pagkatapos ng isang dekada. Sino ang salarin na sa loob ngang 10 taon ay kumakain, natutulog at namuhay na parang walang nangyari sa tabi mismo ngang bangkay? Simulan na natin ang kwento ngang araw na iyon. Gabieng Nobyembre 28, 2003 bandang alas 11. Isang malamig na hanging amihan ang humahampas sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Sa ilalim ng mataas na pader ng 3 Hari Lambanog Distillery, isang anino ang gumalaw. Si Mang Cardo, 58 taong gulang, kilala sa buong baryo bilang Lasenggo. Kinapa ni Cardo ang siwang sa pader habang naglawi? Aba, kung may utang akong 2,000 sa tindahan ni Aling Marites, 1 galong lambano lang naman to. Barya lang yan sa kanila. Nagingay si Mang Cardo habang inaakyat ang pader at lumagapak sa loob ngang bakuran ng distillery. Ang 3 Hari Lambanog Distillery, gaya ang pangalan nito, ay 3 henerasyon ng pag-ari and pamilya at kilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay sa San Ildefonso. Kinuha ni Cardo ang luma niyang flashlight mula sa bulsa at maingat na itinulak ang pinto ng bodega. Nang tumunok ang pinto, nagulat si Cardo at lumingalinga. Sino yan? Wala di ba naku? Ang bilis pa namang magising ni Aling Flora. Buti na lang walang ibang tao. Mula sa siwang ng pinto sumingaw ang maasim-asim na amoy ng pinapaalsang tuba. Pinasok ni Cardo ang bodega, itinatapat ang ilaw ng flashlight sa iba't ibang direksyon. Sa gitnang bodega nakahilera ang ngatapayan ng lambano na may pulang tela. Sa pinakasulok na bahagi kung saan pinakamatindi, ang dilim, may 3 malalaking tapayan na makakapatong. Napakunot na si Cardo nang makita ang maito. Hindi ba yan yung nga kayamanang tapayan na ayaw man lang ipagalaw ni Aling Flora? Ang may-ari ng distillery, si Aling Flora, ay itinuturing ang mga ala na iyon na parang mga santo. Sabi niya ito ay espesyal na batch na ginawa pang yumaong biyena niyang lalaki at para lamang sa mga espesyal na okasyon. Pinunasan ni Cardo ang laway sa gilid ng kanyang bibig at lumapit sa mga tapayan. Sabi nila, mas masarap ang alak kapag luma. Isang tagay lang hindi naman malalaman ni Aling Flora. Kinagat ni Cardo ang flashlight at sinimulang buhatin ang nakapatong na tapayan. Inilapak niya ang una sa sahig at gamit ang natitirang lakas isinunot niya ang pangalawa. Pinakpawisan siya ng malapot at humihingal. Hingal na hingal ako. Ganito ba kahirap makainom lang ngang isang tagay? Sa wakas lumitaw ang pinakamalaking tapayan na nasa ilalim. Kinuskos ni Cardo ang kanyang palat at inilagay ang kamay sa takip. Nanginginig ang kamay niya sa pananabik. Tingnan nga natin ang lasang sikat na alak na to. Pagbukas niya ngang takip, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Hindi ito amoy alak kundi parang nabubulok na pagkain o amoy nganal. Napatakip si Cardo ng ilong at kumunot ang Puy, anong amoy to? Napanis na ba ang alak? Inalis niya ang flashlight sa bibig at itinutok ito sa loob ng tapayan. Halos tuyo na ang laman nito at kaunti na lang ang natitirang likido. At sa loob may isang bagay na nakabaluktot.
Kinusot ni Cardo ang kanyang nga mata at muling sumilip, ano yon Diyos ko pobuto iyon. Isang kalansay ng tao na nasa posisyong nakabaluktot na parabang nakatingin sa kanya gamit ang mahungkak na butas ng mata. Nanlaki ang mamata ni Cardo, waah tao, butoeng tao. Napasigaw si Cardo at napatumba paatras. Nahulog ang flashlight at gumulong-gulong sa sahig ang ilaw nito'y naglalaro sa mga pader ng bodega. Hindi na namalayan ni Cardo na natanggal ang kanyang sinalas habang gumagapang paalis bago tumakbo. Saklolo. Multo. May. Multo. Nakmamadaling inakyat ni Cardo ang pader palabas ng distillery. Tumatakbo siyang, umuvay isinara ang pinto at naktalukbong ng kumot. Kinuha niya ang natirang botenggin sa kusina at nilagok ito ngunit hindi tumigil ang kanyang panginginig. Tumutulo ang alak sa kanyang lik at nababasa ang damit niya. Diyos ko, mamamatay na ko. Ano yon anong bagay yon sa mundo magdamag na nanginginig sa takot si Mang Cardo habang nag-isip. Nahihiya siyang magsumbong dahil nahuli siyang nagnanakaw. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang nga mata nakikita, niya ang nakabaluktot na kalansay na nakatingin sa kanya. Bahala na mas mabuti ng makulong kaysa multuhin kinabukasan na mumutla at pasuray-suray na binuksan ni Mang Cardo ang pinto ngang presinto ng San Ildefonso. Nobyembre 2, 990, NG, umaga, dumating. Sa lugarang, MH investigador mula sa Bulacan Provincial Police Office. Nandun ang veteranong si SPO4 Jose Manolo Reyes, 52 taong gulang at ang mas bata niyang partner, si PO2 Dante Cruz, 34. Tinaas ang dalawang investigador ang dilaw na police line at pumasok sa bodega. Abala na ang mga taga-soko sa paligid ng tapayan. Sir Manolo, nandito na po pala kayo, sabi ng isang taga-soko habang ibinababa ang kanyang face mask. Seryoso ang mukha nito. Tulad pong report kalansayng babae. Walang pinsalabuo po ang katawan. Isinuot ni Manolo ang kanyang guwantes at sinilip ang lupang tapayan. Sa tabieng, nakabalutot na kalansay may isang pares nga, lumang sinalas na halos mabulo na, napailing, si Manolo. Kawawa naman gaano kaya siya nahirapan sa sikip nga lugar na to. Kinuha ni Dante ang kanyang kwaderno at nagtanong. Sir, sino po? Ang may-ari nitong tapayan kailangan nating imbestigahan. Tumingala si Manolo sa kisame ng bodega at nakisip. Mula sa alikabok ng kanyang alaala isang kaso 10 taon na ang nakalipas ang biglang sumagi sa isip niya. Ang may-ari ng Tatlong Hari Distillery si Aling Flora Santos, 70 taong gulang na siguro siya. Kilalang mataray na matanda yan. Noong Agosto 1993, may isinampang ulat ng pakawala para sa pangalawang manugang niya si Elena Santos. Noong 32 taong gulang si Elena at si Manolo ay isang batang investigador pa lamang. Naalala niya ang sinabi ni Aling Flora noon walang kaemo-emosyon. Hepe, yung manugang namin lumayas at sumama sa Kalaguyo. Huwag nyo nang hanapin. Sumang-ayon din ang asawa ni Elena. Dahil dito isinarenga, pulisya, ang kaso bilang simpleng paglalayas. Tinitigan ni Manolo ang nabulo na sinalas sa lupngang, tapayan at napakuyom ang kamao, sana inimbestigahan ko pa noon. Imposibleng mambabae ang babaeng yon na napakabait. Maingat na nagtanong si Dante nang mapansin ang seryosong mukha ni Manolo. Sir, kilala niyo po ba siya? May hinala na po ba kayo? Tumango si Manolo. Isang kasong pakawala 10 taon na ang nakalipas. Ipadala mo sa crime lab para sa dental records comparison. Siyam sa 10 sigurado akong yan ang manugang si Elena. Disyembre 3 dumating ang resultang autopsiya mula sa PNP Crime Lab. Ang pagkakakilanlan ngang kalansay gaya ngang inaasahan ay si Elena Santos. Tumatakbong lumapit si Dante kay Manolo dala ang resulta. Sir, ang sanhing kamatayan ay asphyxiation o pakasakal.
At may malalim na lamat sa likod neng bungo parang pinalo neng matigas na bagay. Ibig sabihin pinupok muna siya sa ulo hanggang mawalan ng malay bago inilagay ng buhay sa loob ng selyadong tapayan hanggang sa dahan-dahang malagutan ng hininga. Agad na ipinatawag ni Manolo ang may-ari ng distillery si Aling Flora bilang isang person of interest. Dahan-dahang pumasok si Aling Flora sa interrogation room may hawak na tungkot. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakatali. Pakaupo niya, malakas niyang itinuktok ang tungkot sa sahig. Hepe, bakit niyo ako pinapunta rito? Anong klase to? 70 na ang edad ko, tinitigan siya ni Manolo ng diretso. Aling Flora, bakit sa loop ng pinakaingatan ninyong tapayan natakpuan ang bangkay ng manugang ninyong si Elena? Napatawa si Aling Flora na parang hindi makapaniwala tapos ay biglang humagulgol. Yung manugang kong lumaya 10 taon na ang nakalipas dahil sa kalandian, bakit siya mapupunta sa mahal naming tapayan kahit? Ako hindi ko maintindihan, pinunasan ni Aling Flora ang kanyang ngaluha gamit ang likod ng kanyang kulubot na kamay at itinas ang buses. Ang malas ko. Kahihiyan sa pamilya, buhay man o patay, puro perwisyo ang dalaeng babaeng yan sa amin. Sa kanyang boses mas nangingibabaw ang galit at inis kaysa sa lungkot. Tahimik na pinanot ni Manolo ang pay-arte ni Aling Flora bago nagsalita ng malamig. Aling Flora, tama na po ang pag-arte. Sa tingin niyo, ba papasok ang manugang niyo? Sa tapayan isasara ang takip at magpapakamatay? Kinahapunan ang anak ni Elena na si Cristina ay dumating sa istasyon ng pulis na kayunipormo pa. Tinawagan siya ng kanyang ama kaya't nag-half-day siya mula sa eskwelahan. Si Cristina ay 17 taong gulang na nasa high school. Sa loob ng 10 taon paulit-ulit niyang narinig ang masakit na salita, iniwan ka nga nay mo. Sumama siya sa ibang lalaki. Makasalanan siyang babae. Huminto si Cristina sa gitna ne hallway ne istasyon. Itay. Sa dulo ng pasilyo nakita niya ang kanyang lola Flora at ang kanyang ama si Ramon na makatabing nakaupo. Hinawakan ni Aling Flora ang kamay ng anak at bumulong. Ramon, tandaan mo. Problema itong pamilya natin. Huwag kang magsasalitang kung ano-ano sa mga pulis. Naintindihan mo? Tumingin si Ramon sa ibang direksyon, umiwas sa matang ang ina at tumango. Opo, nay. Naintindihan ko. Muling kinurot ni Aling Flora ang kamay ng anak. Maingat ka sa bibig mo. Kailangan nating mabuhay para maalagaan natin ang ngapatay. Pinanot ni Cristina ang ex ng iyon mula sa malayo at napakagatlabi. Ang kanyang ina ay namatay sa isang karumal-dumal na paraan, ngunit ang kanyang lola ay nag-alala lang sa kahihiyan ng pamilya at ang kanyang ama ay takot lamang sa sariling ina. Nanginginig ang makamay ni Cristina at napakuyom. Hindi tumakas si nanay. Pinatay siya ng walang kalaban-laban. Sa kabilang dulo ng pasilyo nakahalukip-kip si SPO4 Manolo Reyes habang pinapanot ang ex ng iyon. Disyembre 5 nakulong si Manolo sa maalikabok na arkives ng presinto. Kinuha niya ang lumang filing kaso ni Elena Santos mula Agosto 1993 at inilatak sa mesa. Isang amoyng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Inayos ni Manolo ang kanyang salamin at binasa ang bawat pahina. Tingnan natin. Inireport noong Agosto 18. Nag-report ang asawang si Ramon. Ngunit ang huling araw na nakita si Elena nga taga-baryo ay nung gabi nga Agosto 7. 11 araw ang pinalipas ng asawa bago iulat ang pakawala. Gumuhit ng bilok si Manolo sa mga petsa gamit ang pulang balpen. 11 araw. Nawala ang asawa niya pero 11 araw siyang hindi nakreport. Anong ginawa niya? Kumunot ang nuni Manolo habang binabasa ang file. Ang testimonya ni Aling Flora ay nakasulat ng buong kumpiyansa. Hepe, yung manugang ko sumama sa ibang lalaki. Hindi na kailangang hanapin. Ang testimonya naman ni Ramon ay halos pareho, laging nagrereklamo ang asawa ko dahil mahirap lang daw kami. Maraming beses na niyang sinabing alis siya. Isinara ni Manolo ang folder at napabuntong hininga. 10 taon na ang nakalipas, naniwala siya agad sa mga salitang iyon.
Akala ko simpleng away mag-asawa lang. Ang tanga ko. Talaga. Paano ko pinalampas to tumayo si Manolo at sumiga? Dante, ihanda mo ang patrol, pupunta tayo sa San Ildefonso. Kakausapin natin ang mga taga-baryo. Nakarating ang dalawang investigador sa San Ildefonso at nagsimulang magtanong-tanong. Una nilang pinuntahan ang bahay ng kapitan ng barangay, si Andres de la Cruz, na alam ang lahat ng nangyayari sa kanilang lugar. Si Kapitan Andres, 70 taong gulang, na ay nakaupo sa beranda at nakpipipa. Si Elena, naku, kapag naalala ko ang manugang na yon, kumikirot ang puso ko. Kawawang babay. Umupo si Manolo sa gilid ng beranda. Paano nyo po nasabing kawawa? Narinig po namin mahirap daw ang naging buhay niya sa Mabienan. Napailing si Kapitan Andres. Hindi lang mahirap. Halos impyerno. Pinapatulog siya ni Aling Flora sa tabi nga, abuhan sa kusina. Hindi binigyan na sariling kwarto. Gigisingin siya ng alas 4 ng umaga para magtrabaho sa distillery at tira-tirang pagkain lang ang binibigay. Kahit katulong hindi gaganunin. Nanlaki ang nga mata ni Dante habang nagsusulat. Naku, sa panahon ngayon may ganyan pa palang biyenan, ipinagpatuloy ni Kapitan Andres ang kwento. Pero tiniis lahat ni Elena. Dahil lang sa anak niyang si Cristina. Kaya imposibleng iwanan niya ang batang yon para lang sumama sa iba. Kalokohan. Mula sa bahay ng kapitan nagtungo, ang dalawa sa isang lumang sari-sari store. Ang may-ari, si Aling Marites, 68 taong gulang, ay kilala sa pagiging sismosa. Tumingin si Aling Marites sa mga investigador na may interes. Si Elena, narinig ko ilang araw bago siya nawala, ibinenta raw niya ang lupang minana niya sa mga magulang niya. Nagliwanag ang nga mata ni Manolo. Ibinenta ang lupa, lihim po ba sa mga biyenan niya? Lumingalinga si Aling Marites at bumulong. Anong lihim ang sismis? Kinuha lahat ng prani, Aling Flora. Malaki raw ang halaga, mga 200,000 piso. Nakatinginan sina Manolo at Dante. 5,200. Noong 1993, napakalaking halaga na nun, sapat na para makabili ng maliit na bahay at lupa. Dante, bumalik tayo agad sa presinto. Tignan mo ang mabang records. May naamoy akong malansa. Pagbalik sa istasyon, hindi na nananghalian si Dante at agad na sinuri ang mga records sa bangko. Pagkalipas ng 1 oras, tumakbo siya palapit kay Manolo. Sir, nahanap ko na bingo, inilapa ni Dante ang printout sa mesa ni Manolo at itinuro ang isang bahagi. Hulyo 2, 1993, may withdraw na litu. 00000 mula sa account ni Elena Santos. Kinuha ni Manolo ang kanyang magnifying glass at tinitigan ang papel. At sa parehong araw may dineposit na ala 2,000,000 sa account ni Aling Flora. Walang pinakaiba sa petsa at halaga. Opo, sir. 10:00 AM withdraw. 10:05 AM idineposit. Sigurado na to. Sumandal si Manolo sa kanyang upuan. Ang prangang manugang ay napunta agad sa akon ng biyenan. Kailangan nating malaman kung kusang lup itong ibinigay o sa pilitang kinuha. Ipatawag ulit si Aling Flora. Muling ipinatawag si Aling Flora. Tulad ng dati, tahimik siyang umupo, nakalagay ang mga kamay sa tuhod. Ipinakita ni Manolo ang bank statement sa harap niya. Aling Flora, noong Hulyo 22, 1993, tumanggap po kayo ng 2020 ra. Aling Flora, 1,000 mula sa manugang ninyong si Elena. Para saan po ang perang yon? Walang kakurap-kurap na sumagot si Aling Flora. Ah, yan ba siya mismo ang nagbigay sa akin? Sabi niya ako na raw ang mag-ingat ng pera. Napatawa si Manolo. Pagkatapos ng lahat ng hirap na dinanas niya sa inyo, ipakakatiwala niya ang pera niya. Bakit daw po malapit na kasi ang anibersaryo ng pagkamatay ng biyenan kong lalaki at marami kaming gastusin. Sabi ko, baka kung saan lang niya gastusin ang pera, kaya ako na ang magtatago. Nagdududang tinitigan ni Manolo ang mukha ni Aling Flora. Kung ganon, nasaan na po ang ana?
2,200,000. Ibinalik niyo po ba sa manugang ninyo? Nag-atubili, si Aling Flora bago sumagot. Sabi niya kukunin niya raw bago siya umalis, pero hindi na siya bumalik. Hindi ko ninakaw yon, siya ang hindi kumuha. Aling Flora, may sense po ba yon alis ang isang tao? Pero iwan ang lahat ng pera niya sa biyenan, paano? Siya mabubuhay ng walang pera na piling si Aling Flora. Aba, ewan ko, baliw siguro yung babaeng yon kaya tumakas. Hindi ako ang tumakas, kaya wag nyo akong tanungin. Hindi na nagpumilit si Manolo at pinawi na si Aling Flora. Sa ngayon puro hinala pa lang ang meron sila at kulang sa matibay na ebidensya. Kinabukasan hinanap ngang dalawang investigador ang isang dating trabahador sa distillery. Si Mang Lito, 62 taong gulang, ay takot nang malaman na pulis ang kausap niya. Nakayuko siyang nagsalita. Nung gabing nawala si Elena, parang may narinig po akong ingay mula sa bodega. Lumapit si Manolo. Anong ingay, sigaw po ba? Umikot ang mga mata ni Mang Lito. Hindi ko po sigurado. Parang may kumalabok at may umungol, pero natakot po akong lumabas. Akala ko aso lang. Naramdaman ni Manolo na may itinatago si Mang Lito. May alam pa ang taong to. Takot lang siya kay Aling Flora. Sunod nilang kinausap ang panganay na manugang si Cora. Si Cora, 48 taong gulang, ay nanatili sa poder ng biyenan kahit namatay na ang asawa niyang panganay noong 1991. Kinakabahang kinukuskos ni Cora ang kanyang mga kamay. Mabuti po ang pagsasama namin ni Elena. Nagtutulungan po kami. Diretsahang naktanong si Manolo. Narinig po namin sobra raw ang pagmamaltrato ni Aling Flora kay Elena. Sinasaktan din po ba niya? Nag-atubili si Cora bago tumango. Totoo po yon. Medyo malupit po talaga si inay. Pero hindi po siya kayang pumatayin tao. Nanginginig ang mga mata ni Cora. Nahalata ni Manolo na kahit ipinagtatanggol niya ang biyenan, may pagdududa rin siya. Ilang araw ang lumipas, muling dumating si Christina sa istasyon. Nanginginig ang boses niyang ikinuwento ang isang alaala. Sir, ilang araw bago nawala si nanay, nagising po ako sa madaling araw. Nakita ko siyang nag-impake nga gamit sa isang bayong. Kinuha ni Manolo ang kwaderno. Bayong damit ba ang laman? Tumango si Christina, namumula ang nga mata. Opo. Umiyak po siya. Nagulat ako at tinanong ni saan ka pupunta. Pinunasan ni Christina ang kanyang luha. Niyakap po ako ni nanay at sinabi, Christina, alis na tayo dito. Sasama ka kay nanay, pupunta tayo sa mas magandang lugar. Napatahimik si Manolo. Isang babaeng sinasabing lumayas at sumama sa Kalaguyo, pero plano palang isama ang anak. Mula noon, tuwing babanggitin ko si nanay kay lola, sinisigawan niya lang ako. Kaya hindi na po ako nagtanong. Hindi po ako iniwan ng nanay ko. Pagkaalis ni Christina, isinulat ni Manolo ang tatlong tanong sa kanyang kwaderno. Una, kung ipinakatiwala ni Elena ang bakit hindi na niya ito kinuha. Pangalawa, kung lalayas siya, bakit niya isasama ang anak. Pangatlo, kung ang bangkay ay nasa sariling bodega, posible bang ibang tao ang may gawa? Isinara ni Manolo ang kwaderno at bumulong. Hindi ito paglalayas. Ito ay pagtakas na nawi sa pagpatay. Disyembre 8, tinutukan ni SPO 4 Manolo Reyes ang 5,200,000 na nakuha ni Aling Flora. Dante, imposibleng hindi hinalaw ni Aling Flora ang perang yon. Siguradong may pinagamitan siya. Sinunod ni Dante ang utos at magdamag na inalugog ang mga bank records. Kinaumagahan, namumungay ang mamata niyang lumapit kay Manolo. Sir Bingo, may nahanap ako. Inilapag ni Dante ang papel sa mesa. Hulyo 2, 51993, winidraw ni Aling Flora ang buong alito 0000000. Tiningnan ni Manolo ang petsa. Hulyo 22, ay dineposit. Hulyo 25, winidraw. 3 araw lang. Opo, cash po ang withdrawal, kaya hindi na-trace kung saan ginamit. Napaisip si Manolo. Kung winidraw,
niya ang ganoong kalaking halaga. Sa loob lang ng 3 araw malamang, may pinakbayaran siyang importante. Saan kaya napunta ang 52,000? Iginuhit ni Manolo ang family tree ni Aling Flora. May 3 siyang anak na lalaki. Ang panganay si Jamie namatay sa kanser noong 1991. Ang pangalawa, si Ramon asawa ni Elena. At ang bunso si Benji 29 na taong gulang noong 1953. Binilugan ni Manolo ang pangalan ni Benji. Dante, imbestigahan mo tong bunso. Alamin mo kung anong ginagawa niya noong 1933. Pakalipas ng ilang oras bumalik si Dante. Sir, si Benji nagtayo ng malaking negosyo ng farm equipment noong 1993. Pero nalugi at nabaon sa utang. Makano ang utang umabot po 5,200 sa isang kilalang 5,6 na si Mr. Singh. Nagliwanag ang mamata ni Manolo. 5,200,000 rutus, eksakto. At sir, noong Hulyo 28, 1993 na bayaran niya ang lahat. Hulyo 25, withdraw ni Aling Flora ang pera. Pakalipas ng 3 araw noong Hulyo 28 na bayaran ang utang bunsong anak, nasa Bulacan pa ba si Mr. Singh opo sir? May pawn shop na siya ngayon. Tumayo si Manolo. Puntahan muna natin si Benji. Nasa Maynila na raw siya. Nagtungo sila sa Maynila. Si Benji ay may maliit na repair shop ng mga makinarya sa bukid. Punong kalawang na, traktora ang paligid. Ang 39 na taong gulang na si Benji ay kinakabahan. Mga sir, bakit po kayo na parito? Wala po akong ginagawang masama. Nagtanong si Manolo, Benji, tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakalipas. Nakautang ka raw noong 1933. Nanigas ang mukha ni Benji. Opo, pero matagal na po yon. Sinong nagbayad ng 5,200,000? Imposibleng ikaw. Napalunok si Benji. Nay, si nanay po ang nagbayad. Ayaw niya raw akong makitang naghihirap. Lumapit si Manolo. Alam mo ba kung saan galing ang pera? Imposibleng sa kanya lang yon. Umiling si Benji. Sabi po ni Nanay Prania, akala ko nagbenta siyang lupa. Hindi ko po alam na prayon ni Ate Elena. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko tatanggapin. Grabe ang hirap na dinanas niya pagkamatay ni Kuya. Tinitigan siya ni Manolo. Sigurado ka kung nalaman mo hindi mo tatanggapin to po, bali ba ako para tanggapin yon? Iniba ni Manolo ang usapan. Si kanong Agosto 7, 1993, kabi nang mawala si Ate Elena munasan ka nakisip si Benji. Agosto 7. May karate po ako sa Quezon City. Pinakilala sa akin ng isang matchmaker. Sino at saan? Sa isang coffee shop sa Cubao. Hindi ko na maalala ang pangalan nga babae. Pero kilala ko ang matchmaker, si Aling Elvie. Sikat po siyang bugaw sa amin. Sinabi ni Manolo kay Dante na isulat ito. Pabalik sa presinto, tinawagan ni Dante si Aling Elvie. Sir, nakausap ko na si Aling Elvie, 10 taon na pro tandang-tanda niya. Birthday niya, raw kasi noon. Mula 6:00 PM hanggang 9:00 PM makasama sila ni Benji. Nag-date at kumain pa. May matibay na alibi si Benji. Pero hindi binura ni Manolo ang pangalan niya sa pisara. May alibi siya, pero sobra-sobra ang motibo. Kung pumutok ang issue sa pera, masisira ang kasal niya. Muling bumalik si Manolo sa distillery at kinausap si Cora. Nagulat si Cora nang makita ang mga investigador. Kinakabahang hinikpitan niya ang hawak sa basahan. Aling Cora, nuwang huli nating pag-usap, sinabi niyo lang na mabuti ang pagsasama ninyo ni Elena. May naalala pa po ba kayo kahit maliit na detalye? Nag-atubili si Cora bago nagsalita. Ilang araw bago po nawala si Elena, negaway sila ng malala ni inay. Naintriga si Manolo. Nagaway tungkol saan po lumingalinga si Cora at bumulong. Hinihingi niya pabalik ang pera. Sumisigaw siya.
Pera ko yan ibalik nyo. Alis na ako. Unang beses ko siyang nakitang ganun kagalit. Alis anong ibig sabihin sabi niya? Kukunin niya ang pera para umupang ang bahay sa bayan at doon na sila titira ni Christina. Plano ngang pag-alis. Naalala ni Manolo ang sinabi ni Christina sabi ni nanay, pupunta kami sa mas magandang lugar, makatukma ang nga sinabi. Hindi ito simpleng paglalayas kundi pagtakas para sa bagong buhay. Nalaman din ni Manolo mula sa mamatatanda sa baryo na bago pa man mawala si Elena ipinakakalat na ni Aling Flora na may kalaguyo ang manugang niya. Malinaw na isa itong planadong pagawang kuwento para sa paglalayas. Bumalik si Manolo sa presinto at isinulat ang tatlong suspek sa pisara, una si Aling Flora. Motibo para at ang takot na mawala ang apo at may plano. Pangalawa si Benji. Motibo takot na masira ang kasal dahil sa utang. Pero may alibi. Pangatlo ang misteryosong kalaguyo. Malamang gawa-gawa lang ni Aling Flora pero hindi pa rin pwedeng isantabi. Isinara ni Manolo ang pantalpan. Dahil sa Daddy Kiyus sa firmay na matay. Pera nga naman ang ugat ng lahat. Disyembre 12 sa gitna ngang malamig na hangin muling ipinatawag ni SPO4 Manolo Reyes, ang trabahador na si Mang Lito. Si Mang Lito salok ng 10 taon ang laging tagabuhat, namgatapayan sa distillery. Siya ang taong may pag-aalinlangang sumagot noong una. Dinala ni Manolo si Mang Lito sa isang maliit na kwarto para kausapin. Hindi mapakali si Mang Lito. Sa upuan ang mangga magagaspang niyang daliri ay nanginginig. Mang Lito kalansay na po ang usapan dito. Hindi na pwedeng magtago. Anong nakita nyo noong gabing yon napakagatlabi si Mang Lito? At yumuko hindi sumasagot. Lumapit si Manolo. Kung magsasalita ka ngayon, magiging testigo ka. Pero kung mananahimik ka, isasama ka namin sa kaso bilang kasapwat. Pumili ka. Natigilan si Mang Lito. Tanging ang tunongang orasan sa pader ang maririnig. Sa wakas nagsalita si Mang Lito. Hepe kasi po. Noong keping yung kinepi kami sa trabaho kaya hindi na eko umuwi. Sa parong-parong sa tabi na distillery eko na tulo. Tumango si Manolo. Si Mang patuloy ka. Neningini na nagsalita si Mang Lito. Mag-alas 10 po ang gabi. Naihi ako kaya lumabas ako at nagsindi ng sigarilyo. Tapos, napalunok si Mang Lito. May narinig po akong boses ng babae mula sa bodega. Isang matinis na sigaw. Anong sinabi narinig mo ba hindi po malinaw? Pero parang tungkol sa pera. Tapos may sumunod na boses ang matandang babae na sumisigaw. Naging matalas ang tingin ni Manolo. Matandang babae sino bumulong? Si Mang Lito, si Aling Flora po. Sigurado po ako boses niya yon. Ganun din ang tono niya kapag pinapagalitan ako. Tapos nagtapos, basa away salita lang namutla si Mang Lito. Hindi po, may narinig akong malakas na kalabog. Parang may bumaksak na mabigat. Tapos may maikling sigaw at biglang tumahimik. Tinitigan siya ni Manolo. Hindi mo sinilib baka may nasaktan. Umiling si Mang Lito. Natakot po ako. Ayokong makialam sa problema ng pamilya nila baka mawalan akong trabaho. Bumalik na lang po ako sa barong-barong. Tinakpan ni Mang Lito ang kanyang muha. Kinabukasan po kinausap ako ni Aling Flora. Nakakatakot ang tingin niya. Anong sinabi niya Lito wala ka namang narinig kagabi di ba kahit isang daga walang gumalaw, di ba kaya napasagot na lang po ako ng opo wala po akong narinig. Malinaw? Na si Aling Flora, ang unang natangkang paktakpan ang lahat. Napunong paksisisi ang ngamata ni Mang Lito. Sa sahot ko po sa kanila binubuhay ang pamilya ko. Wala po akong ibang mapupuntahan. Kaya na kunwari akong walang alam. Humikbi si Mang Lito. Pero nung lumabas na ang mabuto hindi ko na po kinaya. Kung hindi ako magsasalita parang kasama na rin ako sa pumatay sa kanya. Tinanggal ni Manolo ang kanyang salamin.
Mabuti ang ginawa mo. Kahit huli na, ang testimonya mang ito ang magiging susi sa kaso. Dahil sa testimonya ni Mang Lito luminaw ang lahat. Gabi ngang Agosto 7 sa bodega nag-away si Aling Flora at Elena dahil sa pera. May narinig na kalabog at pagkatapos nun hindi na nakita si Elena. Hindi ito gawa ng tagalabas kundi isang krimen sa loob mismo ng pamilya. Agad na ipinatawag ni Manolo si Aling Flora, ngayon bilang isang suspek na. Mas matigas ang mukha ni Aling Flora ngayon. Ang maugat sa kamay niyang may hawak na tungkot ay halatang halata. Hinampas ni Manolo ang mesa. Aling Flora nung gabing Agosto 7, 1993 nagawe kayo ngang manugang ninyo sa bodega. Anong ginawa ninyo na patikom ang bibig ni Aling Flora at tinitigan si Manolo? Wala akong alam diyan. Ang nakita ko lang umalis siya, dala ang magagamit niya, hindi ko siya sinaktan. Hindi kayo nagawi sa bodega may nakarinig sa inyo. Wala gawa-gawa lang, yan may testigo po kami. Narinig niya ang lahat pati ang kalabok. Nanginginig ang mata ni Aling Flora ngunit mabilis siyang umiling. Sinungaling gusto lang yan makakuha ng pera sa akin. Papatayin ko ang isang tao. Ang tanda ko, nang tuwala na akong lakas. Hindi na nagpumilit si Manolo at pinawi muna si Aling Flora. Mahirap siyang pasukuin ng walang matibay na ebidensya. Tinawag ni Manolo si Dante. Dante, gaano kabigat yung tapayan kung saan natakpuan ang bangkay? Tiningnan ni Dante ang report. Mabigat po sir. Gawa sa clay, kahit walang laman mahigit 30 kilos. Mas mabigat kung may laman. Tumingin si Manolo sa pisara. Isipin mo, isang taong walang malay bubuhatin mo ilalagay, sa tapayan isasara ang takip tapos papatungan mo pangang, dalawa pang mabigat na tapayan. Tumango si Dante. O nga po, nung panahong yon 61 anyos si Aling Flora. Imposibleng mag-isa niyang ginawa yon. Mababalian siya. Buong kumpiyansang sinabi ni Manolo may kasapwat, siguradong may tumulong sa kanya sa pagtagong bangkay. Muling isinulat ni Manolo ang mga pangalan ng mga taong nasa distillery. Nung gabing iyon Aling Flora ang asawang si Ramon ang panganay na manugang na si Cora at ang trabahador na si Mang Lito. Tinanggal niya isa-isa ang mga pangalan. Si Ramon lasing at tulok sa bahay ng kaibigan. Si Mang Lito nasa labas at takot. Ang natitira na lang. Huminto ang dulo ng balpen ni Manolo sa isang pangalan. Ang tanging taong nasa loob ng bahay na pwedeng tumulong kay Aling Flora, si Cora. Tumayo si Manolo. Dante, ipatawag mo. Si Cora. Hindi na bilang testigo kundi bilang suspek. Kakausapin natin siya ng masinsinan. Pakalipas nga, isang oras dumating si Cora, puti ang kanyang mukha. Sa loob ng 2 oras hindi siya uminom o kumilos sa waiting area. Sir, tingnan niyo si Aling Cora. Paulit-ulit niyang kinukuskos ang nakamay. Halatang hindi mapakali sabi ni Dante. Sumilip si Manolo. Nakayuko si Cora halos mamuti ang mga daliri sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Halatang hindi na niya kaya ang bigat ng sikretong itinago niya sa loob ng 10 taon. Dalhin mo siya sa interrogation room. Tatapusin na natin to ngayon. Pumasok si Cora sa kwarto. Pakaupo niya nanginginig ang kanyang ngalabi. Tahimik lang siyang tinititigan ni Manolo. Hindi niya ito minadali. Hinintay niyang bumigay ang kanyang konsensya. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Nagsimulang mamo ang luha sa mga mata ni Chora hanggang sa tumulo ito. Sa wakas nagsalita si Chora. Hepe, may sasabihin po ako. Nakita ko po ang lahat. Disyembre, 12:04 now. Hapon. Binuksan ni SPO 4 Manolo Reyes ang tape recorder sa mesa. Isang kaluskos ang narinig at yumilaw ang pulang ilaw. Sa tapat niya si Cora ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Halos hindi niya ito mainom.
Nang ibaba niya ang baso tumama ito sa mesa at gumawa ng ingay dahil sa panginginig, Hepe, kailangan ko po munang ikwento ang sitwasyon ko para maintindihan niyo, sabi ni Chora. Tumango si Manolo. Sige lang, mahaba ang oras natin. Sabihin mo lahat. Nakatingin sa sahig si Cora habang sinisimulan ang kanyang kwento. Namatay po ang asawa ko noong 1991. Cancer po. Pagkamatay niya gusto ko sanang bumalik sa amin. Pero patay na rin ang mga magulang ko at baon sa utang ang pamilyang ang kuya ko. Wala po akong mapupuntahan. Nangingini ang boses ni Chora. Wala po akong matitirhan. Pakiramdam ko nag-isa na lang ako sa mundo. Kaya napilitan po akong manirahan sa biyenan ko at tumulong sa distillery para may pambayad sa pakain ko. Naintindihan ko. Sige, dumiretso na tayo. Noong gabi Agosto 7, 1993, anong nangyari sa bodega? Huminga nang malalim si Chora at hinigpitan ang hawak sa kanyang palda. Mga alas 10 po ang gabi. Nanonood ako ng TV sa kwarto ko nang huminto siya. May narinig po akong sigawan mula sa bodega. Isang matinis na sigaw. Kaninong boses? Boses po ni Inay at ni Elena. Pareho po silang sumisigaw. Muling kinuha ni Chora ang baso pero natapon ang tubig dahil sa panginginig. Kinabahan po ako kaya tumakbo ako sa bodega. Pagbukas kong pinto, namutla si Chora. Si Elena. Nakahandusay po siya sa sahig. Walang galaw. Ang biyenan mo. Nasaan siya nakatayo po? Sa tabi ni Elena humihingal. Tinakpan ni Cora ang mukha at humigbi. May dugo po sa likod ng ulo ni Elena. Nabasa ang sahig pero natakot po ako. Hindi man lang ako nakasigaw. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Anong sinabi ang biyenan mo? Nanginginig na sumagot si Cora. Pagkakita niya, sa akin sabi niya, yung bruhang yan hinihingi ang pera kaya tinulak ko. Siya ang natumba. Sabi niya, wala raw siyang kasalanan. Kaya anong ginawa mo, bumuhos ang luha? Ni Cora. Siyempre. Tatawag po sana akong tulong. Tatakbo na sana. Ako sa telepono pero hinablo ni Inay ang braso ko. Ang lakas niya. Anong sinabi niya, yumuko? Si Chora. Sabi niya kapag naksumbong ka makukulong ako. Malulugi ang distillery at palalayasin ka sa bahay na to. Idadamay kita. Ganun po ang pananakot niya sa akin. Napahagulgol si Cora. Wala po akong ibang matitirhan. Sa isang salita, niya lang natigilan ako. Hindi po ako nakatawag ng tulong. Ipinagpatuloy ni Cora ang kwento. Itinuro po ni Inay ang isang bakanteng tapayan sa sulo. Sabi niya itago na lang daw namin doon. Naging matalas ang tingin ni Manolo. Bakante, bakit bakante ang isang tapayan na dapat ay may laman, tumango si Cora. Opo. Doon ko po nalaman. Hindi ito aksidente. Planado po niya. Inihanda niya ang tapayan. Tapos sinunod mo ba siya hindi makapagsalita si Chora? Matagal siyang nakatubili. Aalis na po sana ako. Tatakas pro. Huminto si Chora. Bigla pong. Biglang dumilat si Elena na akala ko'y patay na. Natigilan si Manolo. Duguan ang kamay ni Elena pro hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ko. Naputol ang boses ni Cora. Ate, tulungan mo ko, tulungan mo ko. Ganun po ang pakiusap niya. Nanlamig ang buong kwarto. Napahagulgol si Cora na parang hayop. Pero nawala na po siyang lakas at muling pumikit. Nanlambot ang katawan niya. Tapos tumawag ka ba ngang bulansya, umiling si Cora. Sumigaw po si Inay. Kapag nabuhay yan pareho tayong tapos tulungan mo ko, napahawak si Cora sa kanyang damit, tinanggal ko ang kamay ni Elena sa binti ko. Pagkatapos binuhat po ni Inay, si Elena at ipinasok sa tapayan. Tapos isinara niya ang takip. Napatulala si Chora. Nakatayo lang po ako.
Nanginginig ang ngabinti ko, hindi ko siya napigilan. Tapos na badon, hindi po. Sumigaw si inay, hindi pwedeng. May makakita nito, magpatong tayong ibang tapayan sa ibabaw. Tulungan mo ko? Umiling si Cora. Ayoko po sana. Pero natakot ako sa kanya. Napaya si Cora. Kaya tinulungan ko po siyang ipatong ang dalawa pang mabigat na tapayan sa ibabaw. Muling bumalot ang katahimikan. Mula nun hindi na po ako makatulog ng walang alak. Gabi-gabi napapanaginipan ko si Elena. Ate, bakit mo ginawa yon? Tumingin si Cora kay Manolo. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako ang pumatay. Ganon ako kaduwag. 10 taon akong nabuhay sa impyerno. Huling tanong ni Manolo, Cora, huli na to. Nung inilagay si Elena sa tapayan, buhay pa ba siya? Hindi sumagot si Cora, umiyak na lang. Dumilat po siya saglit bago muling pumikit. Hindi ko po alam kung buhay pa siya. Hindi ko na po tiningnan. Tumayo si Manolo. Dante, arestuhin na si Aling Flora. Habang pinoposasan, nagwala si Aling Flora na parang hayop. Bitiwan niyo ko, sinungaling yang si Cora. Paano ko bubuhatin ang isang tao? Sinipa niya ang kanyang tungkot. Wala akong kasalanan. Frame up to pilit siyang isinakay sa patrol car. Disyembre 13, sinalakay ni Dante ang bahay ni Aling Flora. Sa isang lumang aparador may nakita siyang isang pirasong papel. Nakasulat dito, Agosto 6, 1993. Ihanda ang tapayan. Sulok ng budiga. Naramdaman ni Dante ang kilabot. Isang araw bago ang krimen, planado. Muling hinarap ni Manolo si Aling Flora. Dala ang papel. Aling Flora, sulat kamay niyo po ito. Di ba isang araw bago nawala ang manugang ninyo? Hindi sumagot si Aling Flora. Para po yan sa paggawa ngala. Talaga po, pero wala pong record na gumawa kayo ngalak nung panahong yon. Nanginginig ang makamay ni Aling Flora. Hindi ko na maalala. Disyembre 16, nagsimulang magbago ang testimonya ni Aling Flora. Hepe, tinulak ko lang po siya. Si Cora po ang nag-isang naglagay sa kanya sa tapayan. Malakas po yun. Aling Flora, noong una sabi niyo wala kayong alam. Tapos umamin si Cora, sabi niyo, tinulak niyo lang. Ngayon si Cora na naman ang sinisisi niyo. Pabago-bago ang sinasabi niyo. Kinagat ni Aling Flora ang labi. Toto po, matanda na ako, wala akong lakas. Kinahapunan dumating ang isa pang resulta mula sa crime lab. Ang lamat sa bungo ni Elena ay hindi dahil sa simpleng pakbaksak. Tumama ito sa isang matigas na bagay na may kanto. Itinugma nila ito sa sulok, isang sementadong patungan ng tapayan sa bodega. Disyembre 16, huling baraha ni Manolo. Inilabas niya ang 2 litrato. Ang una, isang batang Christina na masayang nakaupo sa kandungan ni Elena. Ang pangalawa, isang teenager na si Christina na seryoso ang mukha. Ang batang ito sa loop ng 10 taon, naniwalang iniwan siya ng nanay niya. Dahil sinabi niyo, iniwan kaniya sumama sa iba. Sino ang magbabayad sa 10 taon na? Yun, nanginginig ang mamata ni Aling Flora. Nung humihingi ng tulong si Elena, hindi niyo ba naisip ang apong ito? Yumuko si Aling Flora. Pakalipas ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Inilagay ko siya sa tapayan at isinara. Ipinagpatuloy niya. Nung inilagay ko siya, humihinga pa. Naririnig ko, humikbi siya. Pero, isinara ko pa rin. Tapos tinawa ko si Cora para patungan pa ng 2 tapayan. Bakit? Tanong ni Manolo. Para walang sinuman ang makapagbukas. Para ibaon siya ng tuluyan. Huling tanong ni Manolo, bakit niyo ginawa yon? Tumingin si Aling Flora ng may galit. Kailangang mamatay ang bruhang yon para mabuhay ang nga anak ko. Kung ipakakalat niya ang tungkol sa amalan 2,000, masisira ang kasalgang bunso kong si Benji. Mapapahiya si Ramon. Lahat yun dahil sa kanya. Napailing si Manolo. Ginawa ko lang yon para protektahan ang mga anak ko. Dahil ina ako. Disyembre 17, si Aling Flora ay sinampahan ng kasong murder at pagtagong ang bangkay. Si Cora ay sinampahan din bilang kasapwat. Disyembre 20, sinimulang buwi engke, piskal ang nangyari,
nung tek-araw ngang 1909. Hulyo 22, 1993. Nakakuha si Elena ng 20,000 mula sa pagbenta ng lupa. Ito ang kanyang pag-asa para sa bagong buhay kasama si Christina. Ngunit nalaman ito ni Aling Flora. Akin na ang pera. Ako ang maiingat. Sa takot ibinigay ni Elena ang pera. Hulyo 25, winitraw ni Aling Flora ang pera at ibinigay sa anak na si Benji para ipambayad utang. Agosto nalaman ni Elena na wala ng laman ang kanyang bank account. Kinumpronta niya ang biyenan na nagsabing ipinahiram niya lang ito kay Benji. Nagbanta si Elena na isisiwalat ang lahat. Dito nagplano si Aling Flora. Agosto 6 inihanda niya ang tapayan. Agosto 7 gabi umalis ang asabang si Ramon para uminom. Tinawag ni Aling Flora si Elena sa bodega. Doon itinulak niya. Ito na siyang ikinabago ng ulo ni Elena. Dumating si Chora. Humingi ng tulong si Elena ngunit sa takot at pananakot ni Aling Flora hindi siya tinulungan ni Chora. Inilagay ni Aling Flora si Elena sa tapayan binuhusan ng alak at tinakpan. Pagkatapos tinulungan siya ni Chora, napatungan ito ng 2 pang tapayan. Kinabukasan ipinakalat ni Aling Flora na lumayas si Elena at sa loob ng 10 taon itinago nila ang katotohanan. Marso 15 kaksituhattanelia sa korte. Punong tao ang courtroom. Sa unahan nakaupo si Christina. Akusadong Flora Santos tumayo sabing hukom. Tumayo ang matanda mukhang mahina na. Ang akusado itinulak ang biktima na naging sanhingang pakawalan nito ngang malay. Maaring aksidente ito sabi ngang hukom. Ngunit kahit alam ngang akusado na posibleng buhay pa ang biktima isinilit pa rin niya ito sa selyadong tapayan hanggang sa mamatay. Ito ay malinaw na pagpatay. Dahil dito ang akusadong si Flora Santos ay hinahatulan ng 12 taong pagkakakulong. Yumuko si Aling Flora, sumunod si Cora. Ang akusadong si Chora Santos kahit nakita ang krimen ay hindi nagsumbong at tumulong pa sa pagtago ng bangkay. Ngunit isinasaalang-alang na ginawa niya ito sa ilalim ng pamimilit. Siya ay hinahatulan ng 1 taong pagkakakulong na sinuspinde sa loob ng 2 taon. Napahagulgol si Cora. Tahimik na umiyak si Christina. Pagkatapos ng paglilitis tumayo ang bunsong si Benji. Hindi ko po alam na pera yon ni Ate Elena. Kung alam ko lang mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom. Umalis siya nang hindi man lang tinitignan ang pamangkin. Si Ramon naman ay hinarang ng reporter. Hindi ko po talaga alam sabi ni nanay, lumayas siya kaya naniwala ako. Bakit 11 araw bago kayo nag-report tanong? Ngang isang reporter. Hindi makasagot si Ramon at nakmamadaling umalis. 1 araw ngang taksibol inilipat ni Christina ang ngalabingang kanyang ina sa isang pampublikong sementeryo malayo sa lupaingang mga Santos. Siya lang ang dumalo. Tumayo siya sa harap ngang bagong lapida Elena Santos 1961-1963 mula sa iyong nakmamahal na anak Christina. Hindi na asawa o manugang kundi isang ina. Nay, alam ko na ngayon. Hindi mo ako iniwan. Gusto mo lang tayong magkaroon ng masayang buhay? Patawarin mo ako, Nay, dahil naniwala ako kay Lola at nagalit sa iyo. Napaupo siya at humagulgol. Sa parehong buwan nagsara ang 3 Harilambanok Distillery. Ibinenta ni Ramon ang lupa at umalis. Naging isang abandonadong lugar na lang ito na ayon sa masismis ay pinamumugaran ng multo. Natapos ang kaso. Si SPO 4 Manolo Reyes ay nag-apply na para sa desk job bago ang kanyang pagre-retiro. Nilapitan siya ni Dante. Sir, alis na po talaga kayong ngumiti si Manolo. Wala na akong lakas. Kayo nang nga bata ang bahala. Tandaan mo to, Dante. Huwag mong babalewalain ang ngakasong parang simpleng away pamilya lang. Baka may biktima sa likod nito.
para hindi ka magsisi pagdating ng araw tulad ko. Opo, sir. Tatandaan ko po. Taglagas ng 2004. Bumalik si Christina sa puntot ng ina. Malapit na ang kanyang college entrance exam. Nay, mag-exam na po ako. Sa Maynila po ako mag-aral. Pinunasan niya ang lapida. Hindi na po ako galit kay itay o kay lola. Magsisimula na po akong sarili kong buhay. Ang buhay na gusto mong ibigay sa akin. Ipapakita ko sa kanila, nay, na magtatagumpay ako. Umalis si Christina sa sementeryo, hindi na lumingon. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa daan papuntang Maynila. Ang batang babae na 10 taong naniwalang siya inabandona ay isa ng matatak na dalaga handang harapin ang kinabukasan. Nawala na ang 3 hari Lambanok Distillery. Nabasak na ang tapayan ng trahedya. Ngunit ang pangalan ng inang ikinulong sa kadiliman ay sa wakas nakahanap ng sariling lugar sa puso ng kanyang anak at sa lapidang iyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-iwan lang ang komento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Salamat!